Ako si Monique, tubong masbate. Palagi akong nakikinig ng inyong mga kwento. Kaya ako na may na-inspire na maglahad din ng aking sariling kwento. Para sa sinumang makakarinig ng aking kwento huwag akong tularan sa mga naranasan ko noon. Dahil na din sa trials na yon sa aking buhay. Ganito ko sisimulan ang aking kwento. Since high school ay palaging romantic songs ang nakahiligan ko ng pakinggan. Lalo na ang mga romantic movies sa pelikula. Kaya naman, mahilig na ako sa mga sayawan noong 90s. Kaya halos sayawan sa aming baryo. Dumadayo kami sa party-party o paliga bawat barangay. Lalo na pag December ay hindi pwedeng wala ako doon. From Masbate pa nga'y napadpad pa kami ng Isabela. Kahit malayo, di ako makahindi. In-invite kasi ako ng matalik kong kaibigan na si Ana. Kasal kasi ng pinsan nito. I think mga 3 buwan kami doon na nag-stay. Dahil na din sa bakasyon ko that time, masaya ang gabing iyon sa party. Halos mapapaindak ka sa mga tugtugin. Kaya naman, nang inaya ko ni Ana sa gitna ng dance floor, ay todo bigay ako sa sayaw. Dito ko nakilala ang kaibigan ng pinsan nito na si Arnold. Iyon ay si Mike. Gwapo si Mike, matipuno. Kayumanggi ang kulay nito. Dahil na din siguro sa bilad ng arawan. Bukid kasi ang trabaho ng mga lalaki doon. Lalo pa, pangunahing products ng Isabela ay maisan at palay. Nang makilala ko si Mike, di na ako tinantanan nito. Halos andon palagi sa bahay nila, Ana, nakabatay ito sa akin. Palagi kaming inaaya kung saan-saan. Lalo pat ilang kanto ang bahay nito kila Ana. Pero ang masaklap, napag-alaman kong may asawa na pala si Mike at ito'y nasa Hong Kong. Isang OFW. Pero ang pakilala nito'y ex na daw niya. Ito. Kaya paniwalang-paniwala ako sa kanya. Nawala nga talaga sila ng asawa niya. Dahil na din siguro sa mabait si Mike. Pinagkatiwalaan ko na siya. Pag inaaya kami nito na mamasyal ni Ana, sumasama kami sa kanya hanggang sa ma-develop kami sa isa't isa ni Mike. Di ko alam. Para kasyang magnet na pag wala siya, palagi ko siyang hinahanap. At sa huli, ngay, nagising na lang ako isang araw. Nadalawa na kaming magjowa. Alam kong may mali dahil kasal na ito sa iba. Kaya palagi kong pinagsasabihan ang aking sarili na dumistansya kay Mike at huwag ibuhos lahat ang pagmamahal ko sa kanya. Dahil sa huli, ako din ang magsisisi. Mabilis na lumipas ang mga araw at buwan. Natapos din ang bakasyon ko sa Isabela. At kami bumalik ni Ana sa Masbate. Pero habang nasa Masbate ako palagi kong naaalala si Mike. Gusto ko siyang makita. Kaya nag-ipon talaga ako ng pera para lang may pamasahe ako pabalik ng Isabela. At kung minsan, iniipon ko talaga ang mga pera na pang-allowance ko. Di naman naging problema ang long distance relationship namin ni Mike. Palagi itong tumatawag sa akin. Lalo pa, kung wala akong load, pinapasahan niya ako. Masaya naman. Nang 1 year na at nang makaipon ako ng peray, bumalik ako ng Isabela at kami nagkita ni Mike. Dahil nga sa na-miss namin ang bawat isa, dinala ako ni Mike sa bahay
ng kanyang tito Ryan. Wala that time ang tito nito dahil isa pala itong seaman. At doon kami nag-live-in ni Mike. May mga time na umuwi ito sa kanilang bahay. Yun lang, naiiwan din ako sa bahay ng tito nito ng ilang araw bago pumunta doon si Mike. Inabala ko ang aking sarili na magtanim-tanim doon dahil sa malawak naman ang space ng likod bahay ng tito ni Mike. Nagtanim-tanim ako ng gulay-gulay at yun ang pinagkakaabalahan ko minsan. Palagi akong nagtataka kung bakit ni minsan di pa ako pinapakilala ni Mike sa kanyang parents. Palagi na lang nitong sinasabi sa kanilang isang hapon noon para hindi ako mabagot. Nagwalis-walis ako sa bakuran ng bahay dahil sa madaming naglalaglagan na mga dahon-dahon galing sa mga punong kahoy. Nang mamalayan kong may nakamasid sa akin. Paglingon ko'y nakita ko ang isang lalaki na nakatingin lang sa akin at may dala-dala itong mga gamit. Sino po sila at ano pong kailangan nila? Ang tanong ko sa lalaki. Ha, miss? Asan si Mike? Sino ka? I mean, ikaw ba yung jowa ni Mike? Ha, si Mike po. Opo. Naku miss, ako si Ryan. Lahad nito. Asan ba si Mike? Naku, pasensya na po. Ilang days na siyang hindi pumunta dito eh. Ganun ba? Hayaan mo, tatawagan ko na lang siya at papuntahin dito. Tumango ako that time nang malaman kong tito ito ni Mike. Ay kabado ako. Di ko alam kung ano ang aking sasabihin. Medyo malayo ang bahay ni Ryan sa bayan. Kaya iilan lang ang sasakyan na napapagawi doon. Ilan lang din ang mga bahay o kapitbahay. Gwapo ang tito ni Mike, maputi at matipuno ang katawan. Pero nag-aalinlangan akong titigan sa huli. Lalo pa't biglang dumating doon si Mike at ipinakilala ako nito sa kanyang tito Ryan. Mabait naman ito, gaya ni Mike. Pero lamang sa kagwapuhan si Ryan. Malaga mulak ang itsura dahil umuwi si Mike sa bahay nila. Kami lang naiiwan ni Ryan sa bahay. Sa una, nahihiya ko kay Ryan pero palagi nitong sinasabi okay lang daw yon. Masasanay din daw dahil palagi ko na daw siyang makikita doon. Ito, ngumiti lang ako sa kanya paminsan-minsan. Andon si Mike. Isang araw noon, kasama ko si Mike nang biglang may dumating na isang babae. Sumisigaw na ito sa labas ng bahay. Napag-alaman kong ito ang asawa ni Mike na galing Hong Kong. At dito, lumabas ang katotohanan na matagal na pala akong niloloko ni Mike. At dalawa kami sa buhay nito dahil hindi sila totoong hiwalay ng asawa niya. Kaya pala palaging umuwi ito sa bahay nila. Inuuwian nito ang real wife nito. At kung nagkakaroon ito ng pagkakataong maka-escape, ay bumabalik ito sa akin. Halos pagsakloban ako ng langit at lupa sa aking nalaman na pinaglaruan lang ako ni Mike. Awang-awa sa akin si Ryan dahil alam na nito ang totoo. Pero nanatili lang itong tikom ang bibig nang wala man lang sinasabi.
Kaya nang akmang sasabunutan ako ng asawa ni Mike, sumangga si Ryan. Si Mike naman, nanatili lang itong nakatayo at walang masabi. Kaya napayakap ako kay Ryan nang wala sa oras. Di ko alam ang aking gagawin ng mga oras na yon dahil sobra ang bilis ng tibok ng aking puso. Sabayan pa sa pagkabog dahil sa kahihiyan at sigaw ng asawa ni Mike. Garalgal ang aking boses nang magsalita. Iyak na lang ako at inalo ako ni Ryan at pinagsabihan nito si Mike. Mike, umalis na kayo dito sa bahay ni Minda. Baka kung ano pang magawa ko sa inyo. Buti nga wala tayong mga kapitbahay dito. Kasalanan mo kasi ito kung nagsabi ka lang sana ng totoo sa kanya. Di sana'y wala siya dito at nag-iiskandalo. Minda, umuwi na lang kayo ni Mike. Yang babae pa talaga ang kakampihan mo, Tito Ryan. Ano ka ba? Sorry Monique, di ko sinabi sa iyo ang totoo. Umiwas ako kay Mike nang aktong kakausapin niya ako at iyayakapin nito. Dahil si Ryan ang nakiusap, umalis na sila Mike at Minda at ako na may pumunta sa loob ng bahay at taimtim na umiyak. Andun lang si Ryan, umalo sa akin. Nagdamdam ako masyado kay Mike dahil di man lang ako nito pinagtanggol sa asawa nito. Kung ano-ano ang pinagsasabi nito sa akin na kesyo kabit daw ako't mang-aagaw. Si Ryan ang sumalag at nagsalita sa asawa ni Mike. At pinagtanggol ako sa asawa ni Mike. Nag-impake na ako ng aking mga gamit para umalis. Pero wala akong alam na pupuntahan nang aktong bubuhatin ko ang aking gamit. Ay pinigilan ako ni Ryan. At sinabi nito, kung wala kang pupuntahan, dito ka na lang sa bahay. Total, mag-isa lang ako dito. Malawak naman dito. Hindi po ba nakakahiya dito na dito? Lalo pat alam kong pamangkin mo si Mike. Naku, hayaan mo siya. Kasalanan naman kasi niya. Alam na niyang may asawa siya. Tas bumaling ito ng tingin sa akin at umiling. Saka nagpatuloy na nagsalita. Sinayang mo lang ang buhay mo kay Mike. Maganda ka Monique. Ba't mo pa pinatulan si Mike? Hindi ko naman kasi alam ang pagkakasabi kasi sa akin ni Mike. Hiwalay na sila ng asawa niya. Naniwala naman ako sa kanya. Yan kasi napagpapaniwala ka sa gwapo. Hayaan mo sila. Siya. Yan talagang pamangkin ko. Sinayang lang niya ang ganda mo. Actually, mas maganda ka na di hamak kaysa doon kay Minda. Dahil sa sinabi nito sa akin, bigla akong napangiti. Pero di pala yun nakaligtas sa kanyang paningin. Hayan, ngumiti ka Monique. Huwag mong stress sarili mo. Hayaan mo, makakalimutan mo din si Mike. Thanks Tito Ryan. Naku, ganun na ba ako katanda sa iyo Monique? Binata naman ako. Mabait ang tito ni Mike. Sa bahay pa din niya ako pinatira. Sa kabila ng lahat, na alam nito na nagsama kami ni Mike sa mismong bahay niya. Di niya ako pinaalis. Lalo pa, wala na akong alam na uuwian that time. Nahihiya
nahiya din ako sa aking parents na umuwi sa bahay ni Ryan. Ako tuluyang narirahan. Kakayaman, wala na akong choice. May mga time na gusto ko na ding umalis doon. Minsan, pumupunta doon si Mike para ako'y kanyang kausapin. Pero, hindi ko siya hinaharap. Lumipas ang mga buwan. Di na sumampa sa barko si Ryan. Kaya halos sa bahay na nito na malagi. At nang makapag-ipon ako ng pamasahe, ay saka ako nagpaalam sa kanya na umalis. Kaso, nang aalis na ako pinigilan ako nito na umalis. Nag-confess ito sa akin na mahal daw niya ako. Hindi ko maikakaila na mabilis din akong na-develop sa kanya. Kaya di ko na din naitago ang lahat. Dahil mahal ko din si Ryan. Kaya yun nga, tuluyan na din kaming nagsama nito. Pero hiniling ko na umalis kami ng Isabela at umuwi kami ng Masbate. At pumayag naman si Ryan. At dito nga, tuluyan na kaming nagsama na dalawa. Wala na din akong balita pa kay Mike. Since noon, palagi itong pumupunta sa bahay ni Ryan. Pero wala na akong pakialam dahil masaya na kami ni Ryan na nagsasama. Kahit pa kakahiya man kung malalaman ng iba na from pamangkin to tito. Pero wala na akong pakialam kung ano ang sasabihin ng iba. As long na mahal namin ni Ryan ang isa't isa at tanggap siya ng aking parents. Kaya ito ang aking kwento na hindi ko makakalimutan. Hello guys, nagustuhan ba ninyo ang kwento? Salamat sa patuloy at pagtangkilik sa ating channel. Lori Bay Special Story.